friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Sabi mo ng song na yun, what a friend we have in Jesus. Yung maraming tao po ay sila po ay mayroong maraming kaibigan. At sabihin ko sa inyo sa personal at sa tunay na buhay ko, wala akong kaibigan. Wala akong maraming kaibigan. Ibig sabihin, wala akong kaibigan. Lalo na dito sa North America, dito sa kontinente ng Amerika, ay wala akong kaibigan. At bata pa lang ako ay hindi ako nangongolekta ng kaibigan. John chapter 15 verse 15, Jesus said, "No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you." Jesus Christ said, our Lord Jesus Christ said, "No longer do I call you servants." Ikaw ba ay nag-iisa? Sa tingin mo wala kang kaibigan? Tulad na sinabi ko, I don't have like permanent friends. I know them na kilala ko sila, pero hindi ko sila kaibigan. Ano ang kaibigan para sa atin? Maaring nagbibigay sila sa inyo ng saya, nagbibigay sila sa inyo ng importansya. Subalit merong mga tao na katulad ko na kahit ako ay loner, I have a friend. And that friend, yun ang inawit ko kanina.
what a friend we have in Jesus. I just want na ang iniisip ko, ang pinupurit ko at sinasamba ko ay ang aking tunay na kaibigan na nakakaunawa sa aking weaknesses, sa aking ups and down, at sa aking buong pagkatao. Ano ang kaibigan na hinahanap ho ninyo? Ito ba ay malalapitan ninyo sa lahat ng oras na pangangailangan at kung kayo ay nagigipit? Maraming kadahilanan kung bakit ang mga tao ay nais magkaroon ng kaibigan at marami namang kadahilanan kung bakit ang mga tao rin ang nagnanais lang nilang maging kaibigan ay ang nag-iisang kaibigan na sinabi sa John chapter 15 verse 15 na hindi na tayo tatawaging mga lingkod, mga servants, sapagkat ang servant ay hindi niya nalalaman ng ginagawa ng kanyang master o yung kanyang amo. Subalit, Jesus Christ said, "But I have called you friends." Tinatawag na mga kaibigan ng ating Panginoon ang sino man na sa Kanya ay tapat na lumalapit at kumikilala bilang Panginoon at tagapagligtas niya at hindi na sila tatawaging servants o mga lingkod o alipin. Tatawagin siyang kaibigan ng Panginoon Jesucristo. Hindi na tayo alipin. Sabi ng Biblia, ang sabi ng Apostol Pablo, na sa Romans chapter 6 verse 14, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace." Ang kasalanan ay hindi na nagkakaroon ng naglo-lordship over you o nagkakaroon ng dominion o kapangyarihan sa atin. Sapagkat wala na tayo sa kautusan ng kasalanan, kundi nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi rito, Romans chapter 6 verse 18, "And having been set free from sin, you became slaves of righteousness." At nung pinalaya na tayo sa kasalanan, tayo ngayon ay sa katuwiran na. Subalit sinabi ng Panginoon, sinabi ng Apostol Pablo rin dito na nagsasalita siya, verse 19, Romans chapter 6 verse 19, sinabi muna ni Apostol Pablo, "I speak in human terms because of the weakness of your flesh." Yung inalimbawa niya sa verse 18, and having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Yun ang kanyang human terms. But Jesus Christ said, "I will no longer call you slaves to sin, but my friends." Ngayon, ang sabi rito, Romans 6:22, sabi ng Apostol Pablo, "But now having been set free from sin, and having become slaves of God, you have your fruit of holiness and the end, everlasting life." Sinabi ng Apostol Pablo sa kanyang tinatawag na human. He spoke in human terms. Saan kayo magpapaalipin? Ito'y between the dominion of sin and the dominion of God. Saan kayo magpapaalipin? Sa kasalanan ba o sa Diyos? Apostle Paul is talking about how and who will you choose? Be a servant of sin that will lead to death,
o be a servant of God that will give you freedom. Freedom from sin. And Jesus Christ says, kapag pinalaya kayo ng anak, tunay na malaya kayo. At tatawaging mga kaibigan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon dito na, if the Son set you free, John 8:36, therefore, if the Son set you free or makes you free, you shall be free indeed. At hindi na tayo slaves of sin, hindi na tayo pinamumugaran at pinamumunuan ng kasalanan at kadiliman. Sa halip, tayo ngayon ay mga lingkod ng Diyos. Servants of God. Ang ginamit na terms lamang ay Old English na slaves, meaning servant. We are servants of God. We are no longer slaves of sin. We are servants of God. And Christ called us mga kaibigan. Dahil tayo'y pinalaya. At ang paglaya ng Panginoon, pagpapalaya sa atin, ay naganap. Nung siya ay nakabayubay doon sa cross of Calvary, tinanggap niya ang tinatawag na cup of suffering, ang tinatawag na wrath of God. Hindi maitingin ng Diyos sa Panginoong Kristo ang kanyang banal na mukha, sapagkat nasa buong katawan ng Panginoon, yung human flesh niya, dala-dala niya ang curse of sin, dala-dala niya ang lahat ng pain, sufferings, agony because of our sin. Yan lamang ang paraan at katubusan para ang isang tao ay hindi mapahamak, hindi ma-eliminate ng Diyos para ma-preserve ang kaluluwa ng tao. Si Jesus Christ ang ipinalit. Ipinalit niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating mga taong makasalanan. And why God did that? Because for God so loved the world. Hindi nahahayaan ng Diyos na ipunish niya ang human race at eliminate totally ang human race. But Christ said, "Hear me, send me," and the Word became flesh. Para tayo ay manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng death on the cross ni Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. Sapagkat si Jesus Christ na ating Panginoon, ang kanyang flesh o manna sa Old Testament ay nagmula sa langit nung magkatawang tao siya. At ang kanyang blood ay hindi tulad ng mga dugo ng mga tupa na inihahandog at iwiniwisik ng mga high priest na Levites. Sa halip, ang sarili ng Panginoon ang ibinigay niya sa sanglibutang ito na maging marka at palatandaan na mayroong kaligtasan sa gitna ng kasalanan sa tao. Hindi ka na magiging slave. Ikaw ay magiging anak ng Diyos, tinubos ng Panginoon. Alam natin na si Jesus Christ ang bugtong na anak ng Diyos na buhay. Tayo'y tatawaging mga children ng Diyos, mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi na tayo slaves
to sin. Tayo ay mga tinubos na, pinawalang sala, pinalaya, and the change of sin and death has been broken, has been removed. Si Jesus Christ ang nagpalaya sa atin at tinawag tayong friend. Tinawag na tayo mga kaibigan. Ibig sabihin nito, siya lamang ang pwede nating gawing shoulder to cry on and shoulder to lean on. Sa Kanya lang tayo iiyak. Sa Kanya lang tayo hihingi ng payo. Hindi sa inyong mga kumpare kung ikaw ay babae. Hindi sa inyong mga kumare kung ikaw ay lalaki. Lahat ng worries natin ay ilagay natin sa paanan ng Panginoon. Ang sabi rito sa Proverbs 17 verse 17, a friend loves at all times. Ito ang kaibigan na nagmamahal sa bawat oras, sa bawat panahon. Kaya sabi rito ng Biblia sa John chapter 15 verse 13, Jesus Christ said, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Ang pinakadakilang pag-ibig, which is the agape love of God, ay ito na ibibigay ng isang matuwid na taong ito na siyang magiging kaibigan natin, ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan, ang Panginoong Kristo. Nang magkatawang tao siya, bilang Diyos, bagamat Diyos, ay hindi na natiling kapantay ng Diyos, hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao. At siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, naging kasalanan para sa atin, upang tayong mga makasalanan ay mapalaya niya, at mapalaya at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Upang hindi na tayo mapunta sa kapahamakan na binabanggit ng Diyos na sa huling araw, sa huling paghuhukom, ang wala sa aklat ng kordero ay ibubulid sa kapahamakan ng impyerno. Subalit kapag tinatanggap natin ang Panginoon, kapag tinanggap ninyo ang Panginoon, kayo ay napapawalang sala ng Panginoon. Ang chain of curses of sin, the chain of sin and death ay mapuputol sapagkat tayo'y pinalaya na. We're no longer slaves or prisoners of sin. Dahil tayo tinawag na ng mga kaibigan ng ating Panginoon. Kaya rito mga kapatid, sabi ng Proverbs 27 verse 6, faithful are the wounds of a friend. Yung wound ni Jesus Christ ay matapat at matuwid, sapagat ang mga latay niya na inabot doon sa cross of Calvary ay katapatan na tayo ay kanyang tinubos bilang mga kaibigan at bilang mga tagalangit na. Si Jesus Christ ay kaibigan. Lahat ng ating
mga hinanakit sa puso, ay kaya niyang pakinggan. Lahat ng ating alalahanin, kagipitan sa buhay, kasawian, siya ay kaibigan. Nilalapitan tayo ng Panginoon as a friend. Nakikipagkilala siya as kaibigan. Hindi kaagad as God or Lord. Sabi niya, kayo'y mga kaibigan ko. Hindi as boss. Hindi as pinangmataas or CEO. Lumalapit ang ating Panginoon. Patuloy sa pagpapakumbaba. Can you be my friend? That's what Jesus are saying sa bawat isa. Sinasabi niya, ako'y kaibigan. Siya'y kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Siya ay tumatawag sa pino at maliit na tinig upang tayo ay mabigyan natin ng pansin. Tinatawag tayo sa pangalan. Sabi ng Revelation chapter 3 verse 20, Behold, I stand at the door of your heart. I stand at the door and knock. Kung makatok siya, if anyone hears my voice, the small voice of God, calling your name, my friend, my son. And sabi, if you open the door of your heart, Jesus Christ said, I will come into him, sa iyong puso, sa iyong buhay, and dine with him, meaning mananahan. And he with me, at ikaw naman ay mananahan sa kanya, sa kanyang kaharian, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, si Jesus ay kaibigan. Sino ang pipiliin po natin? Meron akong katanungan sa inyo. Kung ang buhay ninyo ay 1 oras na lamang at inoperan kayo, ₱1,000,000, isang baril na merong isang bala, Biblia na meron lamang isang pahina. At ang pahina na yon ay ang Juan 3:16 na nagsasabi, gay na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang datapwat, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong pipiliin nyo sa tatlo? 1 oras na lang kayo mabubuhay. ₱1,000,000 para sa 1 oras. Isang baril na may isang bala para sa 1 oras. O Biblia na meron lamang isang pahina. Ang John 3:16. Anong pipiliin ninyo sa tatlong yun? Mga kapatid, sinabi na ng Panginoon na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Siya ang daan. Sa gitna ng ating kagipitan, problema, alalahanin, Jesus Christ is our way. A pathway, a way to salvation.
Nais ko sa inyo na kayo'y patuloy sa paglapit. Wala kang magagawa kung wala si Jesus. You need a friend. Kailangan mo ng kaibigan. Kaibigang tapat at hindi ka iiwanan. Kaibigan na laging nasa tabi mo sa oras na kailanganin mo ang kanyang himala. Jesus Christ. Si Jesus Christ at siya lamang ang tunay na kaibigan na dapat ninyong maging kaibigan din. Tayo manalangin, kayong wala pang mga pagtanggap sa Panginoon. Sabayin niyo ako sa panalangin ito. Tanggapin ninyo ang Panginoon ng buong puso. Pikitin niyo inyong mga mata at tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Sapagat ang panalangin daw po, sabi ng Biblia, ng dalawang taong nag-a-agree at nagkakaisa sa pananalangin, ay doon po tumutugon ang ating Panginoon. At doon ay pumaparoon ang ating Panginoon sa panalangin na kung saan ay tinatanggap natin ang ating Panginoon bilang Panginoon, kaibigan at tagapagligtas. Tayo manalangin. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesucristo, sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso at buhay bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Ikaw na po maghari sa akin at gayon din po, pinatawad mo ng aking mga kasalanan at ako'y nilinis mo ng iyong banal na dugo. Sa oras na ito, manahan ka sa aking puso. Pinapapasok kita sa aking puso bilang Panginoon, tagapagligtas ko. Marami po salamat, Panginoon. At patuloy po tayo sa pananalangin. Papanalangin ko po ang ating pong YouTube content na ito na gamitin ng Panginoon sa mysterious way niya. Panginoon, dinadalangin ko, Panginoon, na lahat na mapapadaan sa YouTube content na ito, sila, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, ay hawakan mo. Touch their hearts. At ikaw, Panginoon, ay kilalanin ng bawat isa. Marami pong salamat. Sa lahat ang papurit pa salamat. Sa pangalan mo, Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat sa inyo mga kapatid. At muli, si Brother Joe ito ng The Holy Spirit's Touch Revival. At sa susunod pong muli, at sa pawang kalooban lamang ng Panginoon, ay ako'y muling magbabalik at gagawa at patuloy na gagawa ng mga video na patungkol sa ating Panginoon. This is a non-monetized YouTube content ko. At samahan niyo rin po ako sa pagdasal at panalangin na tayo pong lahat, ang bawat isa na nakakapakinig ng salita ng Panginoon, ay patuloy na umasa sa Panginoon at makita ang mga himalang darating pa. Dahil tayo po ay tunay na nasa huling panahon na. We are in the last days. At patuloy na gagawa ang Panginoon ng kanyang gawaing magligtas upang sa kalangitan ay tayo magpupuri at sasamba ng sabay-sabay sa ating Panginoon at Diyos at tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesucristo. To God be the glory in Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen.